Eto pa mga Boss Jeep Amo, sir. Bukod ho do'n mga kababayan, ano po, nasaan na ba tayo? Bukod ho do'n mga Boss Jeep Amo, sir, naalala niyo yung 18 Maleta Boys? Yung 18 Mariteso na ngayon po ay 14 na lang po mga Boss Jeep Amo, sir. Alam niyo kung bakit meron namang ganyan na 14 na Marites, 14 na Marites na lang. Ano po, kasi, um gagamitin nila yan o ginagamit nila yan para po i-discredit yung mga tao na nagsusulong ng impeachment versus kay Vice Presidente Sara Duterte. Kung makita at mapansin nyo po mga kababayan, kada may isang politiko, ano po, na hindi sampalataya o hindi okay sa kanila ang isinusulong nung kampo ni Baligod, ni Rodante Marcoleta, at saka ni Mike Defensor na parehas nakakulong, mga Boss Chief Amo, sir, bigla na lang pong nasasabit o isinasabit nila doon sa mga nakatanggap daw po ng maleta. Ngayon, ito ang problema nila. Yung 4 bumaliktad. Yung 4 nagsabi na pinangakuan sila ng pagkalaki-laking pera. Eh syempre ho, pagka ganyan, mga Boss Chief Amo, sir, no? Hahagilapin na ng prosekusyon yan. Hahagilapin na nung ayan, kagaya ni Benny Abante, pinangalanan nila nung una na kasama daw po sa sa nakatanggap ng maleta. Di ba? Ngayon, syempre, tatanungin na ni Abante yan. Abante, sabihin nyo na totoo. Pangalanan na nyo kung sino ang mga nasa likod nito at kung sino ang mga nag-utos sa inyo. Di ba? Abante to 4 Maleta Boys. Tell truth. Name names. Mga kababayan, yung iba pong mga nagkaso sa 18 Martes, eto pong 4 na bumaliktad po at nagsasabi na po at naghahayag kung anong katarantaduhan yung mga pinaggagawa nilang mga 18 Martes at saka nila Baligod. Kumbaga, iniaalis na doon sa mga kinasuhan nila. Kagaya na lang po si dating Senador Antonio Trillanes na ang sinabi, bilang kapwa sundalo, hindi ko na itutuloy yung aking mga kaso doon sa 4 na Marites o yung 4 na Maleta Boys. Baka ganyan din po ang gawin nung iba pong mga kongresista, sila Erwin Tulfo. Pero ituro. Diba? Christian Catherine Garcia. Pero ituro kung sino ang mga nasa likod ng mga ito. Sabi sa balita na to, Manila Representative o Congressman Bienvenido Abante on Saturday urge. Pagka nababanggit ko yung salitang urge o nababasa ko yung salitang urge, may senador ako na naiisip. No? Yung the urge kapag ka ang sa lalaki, pagka sa lalaki ay yung the urge. Naiisip ko si Boss Noybe. Tuloy. Manila Representative Bienvenido Abante on Saturday urged the 4 so-called Maleta Boys, the alleged bagmen of former Ako Bicol party list Saldico to come clean, tell the whole truth, and identify the persons who prepared the affidavit they had retracted. Tingin ko ang ituturo lang naman po niya mga yan, si Baligod Baligod na pinipara ni Mike Defensor na sinuportahan ni kamusta na kaya si Rodante Marcoleta doon? Sa loob. Balita ko mainit daw yung pinaglalagakan doon kay Rodante Marcoleta. No? Hindi daw po well ventilated. Balita ko yung pinagbuburulan ni Marcoleta. Ay, sorry. Yung pinagkukulungan na lang. No? Yung pinagkukulungan ni Marcoleta, mainit daw ho doon. Ha? Tingin nyo, ako kapag kayong mainit sa isang lugar, like example, nasa loob naman ako ng bahay. No? Nasa loob ako ng bahay. Sabi ni Ma'am Viola Garcia, patay na Boss Mark. Hindi, nagkamali lang ako. Nasa loob ako ng bahay. Etong mga sombrero, yung mga ganyan. Di ba? Pag mainit,
Tapos wala namang aircon, tinatanggal ko. Pagkatapos ng vlog natin, tinatanggal ko. No, inaalis ko. Eh, tingin nyo, si Marcoleta nagsusombrelo doon sa loob ng kulungan? Tingin ko hindi naman, ano? Gusto ko makakita nung ano, ng litrato ni Kadante na kapag ka medyo naiinitan siya. Yun lang naman, gusto ko lang makita. Oh, tuloy. Salamat Christian Catherine. Ano, Garcia. The President and Romualdez have denied the allegation which with the former speaker. Totoo naman. Kung ito pong 14 na marites na naiwan ang gagamitin versus Martin Romualdez po na pagkakaso mga kababayan, tingin ko walang pupuntahan. Bakit po? Puro mga ano na eh. Puro mga sinungaling at puro kasinungalingan na lang ang sinasabi. Sabi ni Transformer, peluka lang. Sabi ng pinsang ko, hindi niya kayang tanggalin ang buhok niya. Ikaw naman, sabi ko, sombrero. Pero ano, totoo ba ano yun? Hindi totoo yung buhok niya. Ako, kahit tatakatakin mo, wala. Nandiyan talaga yan, nakabanat siya. Tsaka makikita mo yung gilid talaga. Ayan o. 'Di ba? Nakadikit sa anit talaga, nakadikit sa balat. Yung kanila parang nakapatong lang, ano? Parang wala lang, ganun lang ho. Hindi tuloy makasali si Rodante Marcoleta doon sa mga question and answer ho, doon sa impeachment ng Vice Presidente. Hindi tuloy niya magaya si Amy Marcos, no? Na talagang pati po yung mga witness talagang inaaway. Talagang kapag ka hindi papanig doon kay BP Sara yung sasabihin ng witness, ay nako, tatarayan niya ni Amy Marcos. Di ba nga, ayan sabi, COA executive counters Amy Marcos, no? Duterte sold BP audited for secret funds. Ipinagpipili at saka kawawa. Ang makakawawa ho dito, mga bossing, yung mga sila Gina Acosta, tsaka yung Paharda. Sa nakikita ko po. Kasi parang nandoon na po sila papunta eh. Yun na yung ilalaglag nila Amy Marcos eh, no? Sila Gina Acosta, tsaka yung si Paharda, mga boss Chipamo, sir, nakapokus na sila doon sa, hindi naman kasalanan ng Vice Presidente yan. Kasalanan yan yung mga disbursing officer na sila Paharda at ito sila Gina Acosta. Pero kung babalikan nyo po mga kababayan, doon sa pinatawag sila doon sa Congress at kinakausap si Gina Acosta, ang tinuturo niya na nag-uutos sa kanya ay ang Vice Presidente po. No? Ang Vice Presidente, naku, lagot kayo mga DDS, mga vlogger, etc. At kung sino man na mga nakadikit sa kampo ni Sara Duterte. Dahil malamang sa mga susunod, baka kayo naman ang ilaglag niya mga yan. Nakita nyo, yung matanda, di ba sabi ni Gina Acosta, doon sa Congress, inuutusan siya ng Vice Presidente.